Medyo gandahan ng konti yung script kasi nakikita natin dito, clearly may battle of narratives. Not because they care for the Filipino people, not because they're really against corruption, but because they want to save their skin and gain power. Power play po yung nangyayari dito eh. Tsaka yan nakakadismaya. Tayo na yung pinagnanakawan, tayo pa yung biktima ng ganitong naratibo, sa dulo, walang mapapanagot. Hindi, kaya nga mahalaga rito, sa nangyayaring ito, ay nasaan tayo? Ano yung ating alternatibo? Di ba? At within what parameters nagagawin natin yung ating alternatibo? Diba? Wait, bago mo bigay yung alternatibo mo, meron pa palang isa na naisip ako eh. Kasi, di ba, yun nga eh, so sa president, kung mag-insert ka at mangungurakot ka, dapat sa level mo pa lang. Kasi bakit mo pa i-involve at i-broadcast sa buong kongreso yung insertion mo? That's one. Ngayon, kung nasa kongreso na yan, sino yung may pinakamalaking incentive para babuyin yung budget sa BICAM level? Executive ba? Naka-insert na ngayon sa NEP eh. So kung may magmamanipulate ng budget, nasa legislature, diba? So sino-sino yan sa legislature? De, syempre, Speaker, Senate President, Pro Chair, Finance Chair, Finance Vice Chair, Pro Vice Chair. Baka may makalimutan tayo. Syempre, mga key players din yan na nakakalimutan sa kwentong ito. Diba? So ang nangyari, ilaglag natin si BBM, pabayaan natin maka-get away. Yung mga totoong characters din na involved dito sa bakit 100 billion lang, 200 billion plus itong insertion sa to. So parang malino na kasi naggumagawa ng di ba 500 200 billion plus sa DPWH. Okay. Diba? So parang gumagawa ng certain narrative na may ibang political objective na contrary sa dinidemand nating accountability. Isingin ko lang din ng konti. Medyo konting lambing, no? Hindi po pitik to. Hindi to pitik, ha? Tayo pipitik? Hindi to pitik sa sagot na Malacanang nyo. Medyo malamya po kasi. Basahin ko lang, ha? Hindi, wag na. Medyo, yung pagsagot kasi ganito po, ano? Kunwari, sinabi ko si Senedo, nanakaw to, mandarambong. Kung hindi totoo, sasapakin ako nito, no? Hindi lang. Kaya ka titigan sa mata, hindi ako nagnakaw ng sobra. Parang gano'n, di ba? Yes. Joel Villanueva, ikaw ba yan? Pero yung tipong sasabihin mo, dapat may mga paikot-ikot ka na. hearsay yan eh. Dapat may ebidensya. Yung gano'n po, hindi kakagat yun eh. Hindi didikit yun. Lalo, ang tindi ng pasabog supposedly, di ba? Actually, pasabog more of yung lumabas siya. Yes. Not because of what he said. Not so much on The fact na lumabas siya. Yeah. Kaya hindi rin pwedeng masyadong defensive yung Malacanang. Ganun ba? Defensive ba? Kailangan maibalik yung agenda natin bilang mga Pilipino. Kasi sa tindi ng issue ng corruption na to, hindi pwedeng mga name dropping lang eh. Diba? Name dropping, magkakaroon ng political na rigudon. Balik lang tayo where we are, paulit-ulit. So, importante dito yung may mapanagot, merong ebidensya, hindi tayo sumakay sa mga naratibo para lang magkaroon ng rigudon sa political power kung hindi magkaroon talaga ng hustisya para sa atin. Di ba? Kung tsaka video vlogs lang yung lumalabas, hindi yan ebidensya eh. Tsaka mahalaga na contrapose mo yung sarili mo dito sa mga gumagamit. Na actually, nakinabang sa ganitong sistema ng corruption. Yes. Diba? Tapos Yung sistema ng impunity, na ngayon parang sila yung sumasakit. Yeah. Diba? Kailangan i-expose mo yung hypocrisy na yun. At ipakita mo, ito yung aming kaibahan. Ito yung aming alternatibo. Ito yung aming mga leaders. Correct. Diba? So, this is not actually an apology on behalf of BBM or in defense of BBM. Kung totoo, at sinasabi naman natin yan na may kinalalaman talaga si BBM sa budget. Doon saan program pa lang, hindi naman na yan pasabog eh. Sino bang pumipirma para i-release ang pondo para sa unprogrammed appropriation na nagpondo ng mga flood control projects? Si BBM at saka si Secretary Mina Pangandaman. Diba? Hindi na yan na magical revelation. Ganun yung pagkaka... Parang may bukod. Kailangan may emphasis. Diba? Dami kasi naguhugas ng kamay eh. Diba? Pero, kung hanggang video vlogs lang tayo, hindi yan mapapanagot. Pwedeng magpalit ng presidente. Yun yung gusto ng iba, diba? Pero yung kalagayan natin bilang mga Pilipino, pares pa rin. Ang problema rito. Kung video vlogs na, parang lang salty ko. Correct. Diba? Actually, siya yung problema rito kasi nililitigate nila yung court of public opinion. Hindi ko sila required maglabas ng hard evidence. Correct. Kailangan magtanim ng duda. In fact, pinag-uusapan to ng buong bayan, they already achieved their first objective. Sana hanggang doon na lang.
Hindi, ang gusto natin, mapakulong si BBM, mapakulong si Zaldico, mapakulong si Speaker Romualdez, mapakulong si yung mga Walang lahat yamas. ng senador na involved, diba? Sama mo lang Si ako. Sen Edu, Ang dami sinasabi. diba? So, ko rin iparealize ito sa mga kababayan natin. Alam niyo po, no? Talagang kitang-kita natin battle of narratives. And kung in the past, na-entertain tayo dito sa away ng mga naghaharing uri, itong mga political dynasties na ito, itong Team Kadiliman at Team Kasamaan. Siguro naman yun, medyo mas ramdam niya yung kaba, no? Na hindi ito purely political entertainment. Hindi ito Netflix. Tayo-talo rito eh. Tayo. At kahit po paminsan-minsan, nagbibiroan kami rito, kahit madalas, ay seryoso po yung aming mensahe. Yeah. Na this is a defining moment in our history. Perhaps more defining than other moments in our history. Yeah. Kaya we have to level up. Kung sila ay tayang pato, all in, mas lalo tayo. No? Dahil kung ano mangyayari in the immediate, ay yan ang huhubog sa kinabukasan ng ating bansa at ng ating sambayanan at ng mga susunod na sambayan. So this is a very, very serious moment Situation. sa ating Actually, baka nga mas maganda ilatag na rin natin yung mga possible scenarios. Kasi halimbawa, kinagat. Baka Remco yan, ha? Kinagat at naniwala yung publiko, nagalit kay BBM at nag-demand tayo ng pagpalit kay BBM. Ang sunod na scenario dyan ay Sara will be president. Na malinaw din naman sa atin na produkto ng the same na sistema na pinanggalingan ni BBM na walang malinaw na framework or integridad sa paglaban sa korupsyon or walang malinaw na vision Walang K. kung saan dadalhin yung bansa. Wala siyang K tsaka C. Oo. Yung K as in K, karapatan. Diba yung colloquially? C, Karapatan, competence. integridad, honesty, diba? Wala yun eh. Na yun sana yung mga kailangan natin. And then, most of all, yung vision. Saan ba talaga dadalhin yung bansa? Diba? And then, the other scenario is military junta. Lumulutang naman talaga yun. Pero, ano ang dadalhin ng scenario na yun? Sa konteksto ng backsliding yun eh, ng demokrasya ng isang bansa. Several years backwards na naman tayo. At wag nyo rin kalimutan, meron tayong foreign invader na nasa ating teritoryo ngayon. At gustong i-expand yung kanilang invasion. At directly nakikialam sila dito sa nangyayari sa ating bansa. At meron silang mga kaalyado dito na mga traidor, no? Na namamayagpag. So, dapat hindi tayo malinlang dito sa mga nangyayari na meron din itong geopolitical aspect. May nagpupondo, may nagsusuporta, may gumagatong dito sa nangyayaring ito na dayuhan. Na, sabi ko nga, ay practically invading our country these past few years. Napaka-serious din ng economic implications sa atin. Considering na ngayon pa lang, pinag-uusapan yung korupsyon, sad-sad na yung ekonomiya eh. Mahina ang peso ngayon. Napakalinaw nung pagkawala ng confidence ng private sector, both local and international, sa ekonomiya ng Pilipinas. Sumasadsad yung value ng peso kasi sino ba ang gusto humawak ng peso ngayon, di ba? Given what's going on in the country. But imagine niyo, kung magkaroon tayo ng military junta, that's even worse. So kung ano yung kinalalagyan natin ngayon, mas lalo pang lalala. And that has implications. Mga anak nyo nag-graduate sa kolehiyo, makakahanap ba sila ng trabaho? Anong sweldo? Presyo ng pagkain, etc. Lahat na yan apektado. So hindi lang to simpleng laban ng kakamping, dilawan, kadiliman, kasamaan, etc. May serious implication po ito sa bawat Filipino household. Pati na rin sa future ng mga anak niyo. Tama. Hindi kami mag-disagree. So, ang future natin, pag pinorcast mo, tinanong mo si Manang Bola. Manang Bola. Ano masasabi ni Manang? Perlas na bilong? Ako investor ngayon, ba't ako pupunta sa Pilipinas? Sa gulo-gulo. Diba? Oo. Antindi ng corruption issue.
tapos pag nagkaroon ng military junta, doon hindi ako ilalagay yung pera. Correct. O, pag hindi pumasok yung investors, yung FDI sa atin napakahina, yun. Wala. Sabi mo, epekto sa ordinaryong Pilipino. Kaya wag natin gawing perfect storm ito para dito sa mga destabilizers. Para dito sa bahagi ng bulok na sistema. Dahil definitely, yung ekonomiya tatamaan next week. Correct. Stock market, So saan mo siya currency, dadalhin? Investors, etc. Diba? So Diba? yung conversation na to, saan mo siya dapat dalhin? Dapat evidence-based, diba? Strengthening of the judicial system, Yes. strengthening of our institutions, pagdemand na accountability, Yes. policies. Ako, isang basic lang. Dun sa, kasi lahat tayo, biktima ng false narratives ng social media, yung konting critical thinking. Yeah. Hindi pong pag may nagsalita ng ganito, huwag agad maniwala. Kasi pag-iisip natin, alam ko naman magnanakaw yun, ito may nagsalita. Diba? Maniniwala pa tayo agad. So, gawing mapanuri, huwag tayo basta-basta naniniwala. At saka nabudol na eh. Marami nang nabudol noong 2022 nung naniwala sa unitives. Diba? Respeto naman sa sistema. Lagyan mo ng very compelling narrative man lang na, of course, dapat may ebidensya. Ang susunod nun, dapat presidente. Ito na yun. Ito yung pinunan ni Zaldico. Diba? Kaso dahil butas ang kwento eh. Hindi porke pinakwento, at least ko yung butas, hindi pinagtatanggol si Bongbong dito. Oo. At saka, well, alam nyo, yung disappointment natin, hindi nga lang dito sa naratibo ng flood control corruption eh. It started way before this. Yung impeachment ni Sara because of the confidential fund. Kaya nakakalungkot nga rin kasi, parang syempre, ang hirap eh. Wala din kasi moral ascendancy si Marcos. That even before this, sumabog na yung issue ng corruption sa confidential fund, di pa rin tayo nakakahanap ng hustisya. So ang naratibo talaga dito ay, kailan ba magkakaroon ng hustisya talaga para sa mga Pilipino dito sa usapin ng corruption? Yes. Anong dapat natin gawin? Sinabi ko na kanina. Kasi na to. Yun. Imagine ko ni Sen Eddie mga patilya niya eh. Ayan. Oh, Okay ba tayo? diba? Kaya po, wag lang natin hintayin yung susunod na kabanata. Tayo yung maging susunod na kabanata. Diba? Lalo na ho. Nakakalungkot na marami pa rin nagpapadala doon sa mga naratibo at nagpapaghiwalay-hiwalay sa atin bilang mga Pilipino, di ba? Bitter lang yan kasi mga kamping dilawan yan, ito, mga BBM, ito, mga... Hindi, kaya maganda yung ganitong discussions. No? Dahil natutulungan mabigyan ng konteksto yung mga nangyayari. Kasi kung babasahin mo lang kunwari yung isang balita, biglang may pasabog si Zaldico, parang titingin mo siya in isolation. Parang isang single news story. So, yung ginagawa natin dito, i-explain natin yung konteksto. Yung mas malalim na konteksto na dapat nare-realize ang ordinary Pilipino dito. Kumbaga, sobra tayong ginagago at ginagawang tanga ng mga to eh. Yeah. So, medyo naman, huwag na tayo masyadong Again, paapi. yung defining moment na ito, mahigit kalahati nito ay kung anong tingin natin sa ating mga sarili. Correct. Diba? Ano yung para sa Yun yung akin pinakamahalaga na ito. bilang Pilipino? Diba? Papayag ba akong mabudol nitong mga ito? Papayag ba ako na manonood na lamang sa mga nangyayari? So, anong klase tayong tao? No? Kung ganito yung magiging attitude natin sa lahat ng nangyayari ito, dapat talaga hawakan natin. No? Ito. At kasama sa paghawak dito ay hindi lamang huwag magpaloko kung hindi ano yung ating alternatibo. At ano yung outcome na gusto nating makita para sa bansa. Diba? Dahil hindi lang naman tayo limitado sa choice ng lesser evils yes. or either or. No? Dapat ano yung ating alternative?